Ngayon, aayusin natin, lalagyan natin ng ferrule sleeve ang bawat isa dito sa wire ng ating EPever solar charge controller. Okay? Okay, so may gagawin tayo ngayon, no? Ano lang natin, aayusin lang natin yung connection natin ng ating mga cable dito sa ating terminal block ng ating solar charge controller na EPever, no? So, kasi yung terminal block nito ng ating solar charge controller na to, pareho siya ng POWEMAR, no? So, ang kanyang suksukan na sa ilalim, tapos meron tayong ini-screw dito para mahigpitan yung wire o yung cable, no? Para hindi siya mahugot. Ngayon, aayusin lang natin ng konti kasi ang nangyari dito is basta ko na lang sinuksok yung kanyang wire dyan. So, ang plano ko ngayon is lalagyan siya ng ferrule sleeve. So, ferrule sleeve, ganito yung tsura ng ating ferrule sleeve. So, ilalagay natin yan sa wire. So, magiging ganito ang itsura niya. No? Magiging ganyan ang itsura niya pag merong ferrule sleeve. Ayan na. So, mas hindi sabog yung wire pagka ganito yung ating ginawa sa ating pag nilagyan natin ng ferrule sleeve, no? So, gagamitan natin siya ng ferrule sleeve. At, syempre, para makrimp yan, kailangan nyo ng crimping tool. So, ito yung ferrule crimping tool. So, para sa ganitong solar charge controller tsaka POWEMAR, kailangan nyo ng square profile na crimping, na ferrule crimping tool, no? Square profile to. So, ano ba yung sinasabi kong square? So, ito guys, square yan. Square yung profile niya. So, kagaya nito, kagaya niya, square siya, no? I-crimp natin ng square. So, ang capacity pala nito ay from 20 to 5 AWG, no? Nakalagay naman dyan, no? So, yan. So, yan yung binili natin na crimping tool. So, ngayon, aayusin natin, lalagyan natin ng ferrule sleeve ang bawat isa dito sa wire ng ating EPever solar charge controller. Okay? So, first, papatay muna natin yung ating circuit breaker, no? Para safe tayo. So, yan. Pwede ko lang hanggang. So, pansinin nyo, no? Medyo sabog-sabog na to. Yan. Yan. Binawasan lang natin ng konti. Oh. Para pumasok siya. Okay, tapos lagay na natin yung sleeve niya. Yan, ayan o. Okay na. And then crimp na natin using yan o. Yan. Tapos dalawang kamay lang. Yeah. Ayan. Yan, crimp na siya, no? Crimp. Yan. Pag sinubukan nyo yan, dapat papasok na yan, no? Yun, pero yan siya, no? Yan. Okay na. Pasok. So, hindi muna natin ikakabit. Yan. Disconnect na siya. Yun. Okay na, di ba? Tapos, ikikrimp mo yan. Ikikrimp mo yan gamit itong ating Y16 4-E, no? Yung crimper. Yun. Dalawang kamay. Okay na, di ba? Yan. Ito na. No, medyo magulo. Magulo talaga ang wire.
So, lalagyan na lang natin yan ng ferrule sleeve para umayos. So, yan, ferrule sleeve again. Yan. Ferrule sleeve. Yan. Diba? Yan. Okay na siya. Yan. Ito. Yan. Yan natin. Yan natin. Yan, no? Yeah. Yan. Dalawang kamay dapat. Okay na? Ayan, no? So, okay na. Nice na natin yung ating sleeves, no? So, ito siya. Ito na yung kakabit natin. No? Organize na. Lalagyan na natin lahat ng sleeves. So, kahit ugutin natin yan, hindi maghihimol-mol yung mga hindi magsabog-sabog yung mga natin, yung mga strands ng wire dahil nga meron na tayong ferrule sleeve, no? So, ibabalik ko na siya. No? Babalik na natin yung connection niya. Okay, so kabit na natin. Nahin na natin tong negative ng battery. Yes. Ito nyo, yun. Diba? Tapos, yan na natin. Lock muna natin. Yan. Positive. Yan o. Tapos, itong okay. So, ayos na. Huh? So, ito na yung kinabit natin, guys, no? Ano? So, okay na okay. Swak na swak yung ating ferrule sleeve, no? Doon sa ating terminal block ng ating solar charge controller. Ngayon, open na natin yung ating circuit breaker sa battery side muna. Ayan, nag-on na yung ating solar charge controller. And then, itong circuit breaker naman sa ating panel side. So, gabi ngayon, hindi yan magcha-charge. Okay? And yun na nga, guys. So, napakadali ng ginawa natin. No? Naglagay lang tayo ng ferrule sleeve. So, napakalaking bagay nito para hindi maging sabog-sabog yung ating strands ng wire. No? And ayun pa, kailangan nyo rin to, no? Itong ating crimping tool, no? Para ferrule crimping tool. So, para sa solar charge controllers, I think, na yung nga, EV-Ever, tsaka POMR, hindi ko pa alam sa mga iba, no? Pero basta, yung terminal block nyo ay square yung profile niya. Square din yung bibili yung crimping tool, no? And hindi lang naman sa solar charge controller may apply itong ating ferrule sleeve. Pwede rin to sa mga circuit breaker, no? Sa mga MCB. Pwede kayo maglagay ng ferrule sleeve, no? Tapos, kung gusto nyo yung isang profile naman, kung iba yung terminal block nyo, depende kasi sa size ng sa shape ng terminal block nyo, yan, no? Pag yung terminal block na pagsusutan nyo ay round profile, bibili nyo ganito is yung YE16 6E naman. 6 sides yung kanyang crimping, no? Magiging hexagon yung itsura niya. Yun. Ganun lang kasimple, guys.